Oy, maganda to mga kapatid, no? Nagsasanay ngayon ng ating AFP o Armed Forces of the Philippines sa pagbawi, no, ng mga isla na kunyari daw mga tol ay sinakop o inatake ng mga dayuhan mga tol, no? Partikular na mga kapatid, alam nyo na kung sino yung mga mahilig manakop diyan, di ba? So ngayon, eto ngayon ang pinag-eensayuhan ng ating mga kasundaluhan na lumahok, no, sa kanilang joint exercises sa West Philippine Sea. Syempre pag sinabing West Philippine Sea mga tol, sino pa ba ang mga bansang mahilig manakop diyan o mga mahilig umatake mga tol, no? Alam na natin kung sino pinapatungkulan dito. Pero eto, panonoorin natin mula rito sa GMA. Ayan, Philippine Navy, Army, Air Force at PCG sumabak sa AFP joint exercises mga tol, no? Panoorin na natin to. Nagsanay sa pagbawi ng islang kunwari inatake ng mga dayuhan ang mga sangay ng AFP na lumahok sa kanilang joint exercises sa West Philippine Sea. Nilapitan pa yan ng Chinese Navy Oy! na hindi sumagot sa radio challenge ng Pilipinas. Aba, may nakisali pala mga tol. May nakisali pala sa kanilang ginagawang exercises. So isang China Navy, mga tol, China Navy ang lumapit. Pero nung ni-radio challenge mga tol, hindi sumagot. Kabaliktaran yan doon sa sinasabi ng mga Coast Guard nila na kapag nire-radio challenge daw tayo, hindi tayo sumasagot at parang baliwala lang. O ngayon eto ang balita. Nakatutok si Chino Gaston. Gamit ang pinakabagong fast attack interdiction craft na gawang Israel, Augusta Westland Helicopter at ang BRP Ramon Alcaraz, sumabak sa AFP Joint Exercise Dagat Pa 2024 ang Philippine Navy, Army, Air Force at Philippine Coast Guard. Ginanap yan sa dagat sa palibot ng Kota Island na bahagi ng Kalayaan Island Group of Islands sa West Philippine Sea. Mula BRP Alcaraz, sinugod ng mga Navy SEAL at Coast Guard gamit ang mga rubber boat ang Kota Island bilang bahagi ng pagsasanay kung paano atakihin at bawiin ang isang isla. Kabilang sa mga ginawang pagsasanay dito sa West Philippine Nakikita natin ngayon mga tol, no? Putulin ko muna. Nakikita natin ngayon yung pagsasanay nila, nakasentro, no, sa external defense. At ito ngayon for the first time, nakita natin na pinag-eensayuhan na nila mga tol, yung mga isla na for example daw inatake. Halimbawa, Pag-asa Island, wag naman sana, no? Isa yan sa mga islang hawak-hawak ngayon ng Pilipinas. Pag-asa Island. O kaya naman mga tol, Scarborough Shoal. Yan, alam naman natin nasasakop yan at nakapaloob yan sa ating exclusive economic zone. Ito ngayon yung pinag-eensayuhan ng ating mga sundalo kung paano mababawi, no? Sa pamamagitan mga tol na kung ano mang merong asset tayo, 'di ba? So imina-maximize nila 'yon at ginagamit nila para mas maging kapaki-pakinabang. Kasi alam naman natin mga tol, pagdating sa paramihan ng mga barko, talagang ano tayo diyan dehado tayo diyan Pero syempre, practice makes everything perfect, sabing gano'n, no? Tuloy natin to. Sea ang pagbawi ng isang isla ng Pilipinas na sinakop ng mga dayuhan. At bagamat walang pinatutungkulang iisang bansa, ayon sa AFP, dapat itong magsilbing babala sa sino mang magtatangka. Oh, babala sa sino mang magtatangka, no? Wala pinatutungkulang bansa, pero hindi na natin kailangan kasi magturo 'Di ba? Kasi sila mismo mga tol inihahayag na nila sarili nila. Kailangan pa ba silang ituro? Pwede nating sabihin yon na we are warning our neighbors or kahit na sino mang mga external forces dyan that we are capable of defending our islands. This is Pero 'di ba mas makita muna natin, no? Bago sana yung mga salitang ganyan, no? Hindi sa inaano natin yung AFP mga tol, pero bago tayo magbigay ng warning o bago tayo magpapogi sa mga press, 'di ba? Dapat maipakita muna natin mga tol sa pamamagitan ng action Ilang taon na ba si BBM nakaupo? Tatlong taon mga tol, 2021, 'di ba? Biruin mo mga tol sa dinami-dami ng mga insidenteng nangyari sa West Philippine Sea, 'di ba lang tayo nakabawi? 'Di ba? O may naputulan ng daliri o naikabit na daw, nagkaroon ng daliri ulit yun, pero hindi yung katulad nung dati pa rin Pero tingnan mo mga tol ilang beses tayong na water cannon, ilang beses tayong binangga, 'di ba? Ilang beses tayong hinaharas, ilang beses tayong inaapi dyan mga tol,
'Di ba? Yung mga Coast Guard natin na nagbantay doon sa Skoda Shoal na gutom, umiinom na lang ng tubig galing sa aircon, mga tol. 'Di ba? Nagutom 'yon dahil hinaharang ng China yung mga resupply boat natin. Doon sa mga bagay na ganun, mga tol, masasabi mo bang nadepensahan natin yung ating karapatan o natalo tayo? Kasi umatras barko natin eh. 'Di ba? So yung mga warning na ganito, hindi naman sa inaano natin, no? Inaano natin yung AFP, mga tol, pero kailangan kasi nating makita talaga yung kapabilidad natin sa pamamagitan ng pagpalag kahit papaano. Hindi naman sa pakikipaggera agad, hindi naman kailangan umabot sa puntong gano'n, no? Pero yung makita lang natin yung ano nila. Katulad ng ginawa ng Indonesia, mga tol, 'di ba? Yung Indonesia, may pumapasok na barko ng China, napalayas nila. Wala namang gerang nangyari, 'di ba? Ba't tayo hindi natin magawa yung mga ganun? Tuloy natin. The test of our interoperability dito sa Armed Forces of the Philippines and the integration of all the capabilities of the Army, the Air Force, and the Navy. And it is very crucial for us to enhance, of course, our capability right here in the West Philippine Sea. That is for us to show our firm resolve of defending our sovereignty and sovereign rights. At habang isinasagawa ang pagsasanay sa Maykota Island, isang corvette ng Chinese Navy ang lumapit at nagmasid. Agad nag-radio challenge ang BRP Alcaraz para palayuin ang mga Chinese. Chinese warship 629, Chinese warship 629. This is Philippine Navy warships 16. You are entering in our exercise area. Leave the vicinity immediately. Over. Pero hindi na sumagot ang mga ito. Ang pagdating ng Chinese, hindi naman daw nakaaapekto sa ginawang pagsasanay. Mukhang Inisnab sila, no? Inisnab, pero good job, no? Na-radio challenge nila. Pinaalis nila, mga tol, no? nagmamasid lang sila, nanonood sila. So, wala naman interruption yung ating exercise. Samantala, halos kompleto na ang aircraft hangar at control tower sa Pag-asa Island sa ilalim ng AFP Modernization Program. Good job, good job. Tuloy din ang pagpapahaba ng mga seawall at pagkumpuni sa boat shelter at harbor na gamit di lamang ng mga taga-Philippine Navy at Coast Guard, kundi maging ng mga mangingisda. Para sa GMA Integrated News, Okay, bukod dito, mga tol, sa balitang to, no? Bukod dito sa balitang to, merong isang ikinababahala, ang Philippine Air Force, no? Eto, sa report na to, mga kapatid, mula pa rin sa GMA, no? Philippine Air Force, dumami daw, mga tol, ang mga foreign aircraft na illegal na nakakapasok sa bansa, no? Ibig sabihin, mga tol, yung mga eroplano, no, na dumadaan sa ating airspace, mga tol, na illegal, ibig sabihin walang pahintulot, pero nakakapasok. Ito nga sabi sa report to, ikinababahala ng Philippine Air Force ang naobserbahan nilang pagdami ng mga foreign aircraft na illegal umanong nakapasok sa airspace ng Pilipinas. Naobserbahan. 'Di ba? Naobserbahan lang natin, pero anong naging aksyon sana, 'di ba? Sa Philippine Rice naman, mga tol, sa kabilang bahagi ito ng Pilipinas, hindi ito sa West Philippine Sea, sa kabila, sa may Benham Rice, sa east side, mga tol. Sa Philippine Rice, dalawang Chinese research vessel ang namataan, mga tol, namataan. Ang tanong, naharang ba? Napigilan ba? Doon tayo nagkukulang eh, 'di ba? 'Yun ang problema, mga tol. Doon tayo nagkukulang. Namamataan, monitor natin, pero anong nangyayari? Kulang kasi tayo sa asset eh. Yan ang ating panonoorin. Tuloy natin, mga tol. Ikinababahala ng Philippine Air Force ang naobserbahan nilang pagdami ng mga foreign aircraft na illegal umanong nakapasok sa airspace ng Pilipinas. Alam nyo, ba't dumami? Ba't dumami? Walang sumisit eh. Walang nangyayaring pangaharang. Unlike, mga tol, di ba? Sa ibang bansa. Oo, sabihin natin kasi maunlad na bansa sila. Di ba? Halimbawa na lang Japan. Pag may dumaan sa kanila, sa airspace nila na eroplano, di ba? Bukod sa namomonitor nila yun, nagpapalipad agad sila ng mga fighter jet nila para i-intercept yun. Ibig sabihin, pwedeng sabayan nila sa paglipad, warningan nilang, umalis kayo rito sa airspace o ma-didil ninyo ang consequences. Yung mga ganun, mga bagay, mga tol. Dito sa atin, may mga dumadaan sa airspace na monitor lang natin. Wala namang sumisite. Dumami ng dumami. Ganun nang nangyayari. Sa Philippine Rise naman, dalawang Chinese research vessel ang namataan
Nakatutok si June Veneracion. Sa pagmamonitor ng 5th Fighter Wing ng Philippine Air Force, naobserbahan nito ang pagdami ng intrusion o iligal na pagpasok ng mga foreign aircraft sa airspace ng bansa. They are almost outside the 24 nautical mile limit. And sometimes they go near the 12 nautical mile limit, but maybe they are just testing us. And this is very concerning for us. They are just testing us, sinusubukan nila tayo. Anong nangyari doon sa subok nila? Wala. Di ayan, dumami sila. Mahirap umano masabi kung saang bansa galing ang mga eroplano dahil pumasok ang mga ito nang wala man lang paalam. Maaring military aircraft ang mga ito, pero pwede rin umanong commercial. Dahil limitado ang kakayahan, hindi aniya kaya ng Air Force na magsagawa ng interception sa karamihan ng mga foreign aircraft na pumapasok sa airspace ng Pilipinas. Yon, nakuha natin yung katotohanan. Dahil sa limitadong kakayahan, di ba, hindi kayang i-intercept ng ating Air Force yung mga eroplanong dumadaan o lahat ng mga eroplanong dumadaan. 'Di ba? Kaya ngayon kanina, 'di ba, sinabi natin, bago tayo sana yung papogi sa media na warning para maipakita yung capability ng Pilipinas, 'di ba? Maipakita muna natin sana sa action. Kasi action speaks louder than voice, 'di ba? Sabi nga ganun sa kasabihan. Mas maganda pa rin yung nakikita natin, mga tol, kasi tinetesting tayo ng ibang bansa eh. Biro mo, dumadaan sila sa airspace natin tapos wala namang nangyayari sa kanila. Walang i-intercept sa kanila, pipicturean lang sila. Tapos na ibabalita. Tapos magbibigay tayo ng warning. Ano sabihin nila? Anong warning? Anong warning nyo? Pipicturean nyo kami? It's very costly to intercept these intrusions, these aircraft, unmanned or manned. So we need to balance, we need to be selective. Sa Philippine Rise naman, 2 Chinese research vessel ang namataan ng Philippine Navy nitong Lunes. Pero isa pa, di ba? Ang layo na sa West Philippines niyan. Nasa Philippine Rise na yan, nasa kabilang bahagi na yan ng Pilipinas. Ano ginagawa ng 2 barko ng China dyan? tingin nila, umiiwas lang sa bagyo ang 2 barko. So nothing to be scared of. Nothing to be alarmed about. Sa pangkalahatan, Para para makontrol agad. Wag kayong mag-alala. Umiiwas lang sa bagyo yan. Diba? Umiiwas lang sa bagyo yan. Talaga ba? tahimik ang sitwasyon sa West Philippine Sea ngayon. There's a significant number of decrease of presence on the part of the Chinese government maritime forces because of the very bad weather condition the West Philippine Sea. So yun ang dahilan, no, kung bakit talagang tahimik sa West Philippine Sea ngayon. Kasi nga, mga tol, sunod-sunod yung mga bagyo. At delikado rin naman para sa kanila yon, 'di ba? Kaya ganun ang nangyayari ngayon. Para sa GMA Pero eto, no, yung good job no, para sa ating Air Force, sa Philippine Navy, sa AFP, mga tol, yung pag-iensayo nila para mabawi ang mga, for example, inataking island daw sa atin. Pero mga tol, kailangan muna natin talaga makita yan sa aksyon, sa pamamagitan ng pagpapalayas man lang sana, pagtataboy sa mga barko ng China, mga tol, na nasa ating bakura na mismo, na inaapi o hinaharas yung ating mga mangingisda. Kasi dun pa lang sa simpleng bagay, wala pang gera doon, mga tol. Trabaho pa lang nila yon na protektahan yung ating maging mga mangingisda. Trabaho pa lang nila na protektahan yung ating soberanya. Hindi pa gera yon, mga tol. Pero kung dun pa lang nagpe-fail na silang ipakita na napoprotektahan nila yon, paano pa tayo magwa-warning sa kanila o sa ibang bansa na aatake at lulusob sa ating mga isla? Ano sa tingin ninyo, mga tol? Comment na lang kayo sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.